Huwag mong titigan ang kinangnang suot nila, Talitha. Mas lalo lang lalabo ang paningin mo sa dumi ng sahig na kailangang malinis bago matapos ang kanta. Ang boses ng supervisor ay parang latay ng latigo sa likuran ni Talitha. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig at mapuputing marmol ng sulyap pangarap na ballroom ng Manila Diamond Hotel. Ang kanyang mga kamay na namumula at kumikirot dahil sa matapang na kemikal ng chlorine ay pilit na kinukuskos ang mantsa ng pulang alak sa sahig. Sa bawat paggalaw ng kanyang braso, tila humahapdi ang bawat kalamnan, isang paalala ng 16 na oras na pagtatrabaho ng walang pahinga. Sa itaas ng entablado, 5 metro lamang ang layo mula sa kanyang kinaluluhuran. Ang hangin ay mabango, amoy mamahaling pabulaklak at French perfume. Doon, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay sumasayaw sa mukha ng isang lalaking kilalang kilala ng kanyang puso, si Joaquin. Ang lalaking nangako sa kanyang ate na pakakasalan ito matapos makuha ang huling sentimo ng kanilang ipon para sa operasyon ng kanilang ina. Ang lalaking biglang naglaho na parang bula, dala ang lahat ng kanilang pag-asa, ay naroon ngayon sa ilalim ng ulan ng mga rosas, nakasuot ng puting tuksido na ang halaga ay sapat na sanang pambili ng gamot para sa 1 taon. I, Joaquin, take you, Isabella, to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward. Ang mga salitang yon ay parang mga tinik na bumaon sa pandinig ni Talitha. Napahinto siya sa pagkuskos. Ang kanyang refleksyon sa makintab na sahig ay isang anino ng pagdurusa. Isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme ng maintenance, pawisang noo, at mga matang puno ng pagod. Nang iangat ni Isabella ang napakagandang tagapagmana ng mga Montesillo, ang kanyang kamay, nakita ni Talitha ang buke ng mga pambihirang puting orkidya. Isang hapdi na mas matindi pa sa paso ng kemikal ang gumuhit sa dibdib ni Talitha. Alam niya ang halaga ng mga bulaklak na yon. Iyon ang eksaktong halaga na kinuha ni Joaquin sa kanyang kapatid bago ito iniwan sa gitna ng kawalan. Ganito na lang ba ang halaga ng dangal namin? Tanong niya sa sarili habang ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng sariling hininga. Ang pawis ko, ang luha ni ate, ang hininga ni nanay. Lahat iyon ay naging palamuti lang sa kasal ng isang manloloko. Narinig niya ang mahinang tawanan ng mga bisitang nasa paligid, mga taong nakasuot ng telang seda at ginto. Para sa kanila, si Talitha ay bahagi lamang ng background, isang kagamitang hindi dapat pansinin, isang matandang babae ang hindi sinasadyang natabig, ang baso ng champagne, at ang malamig na likido ay tumalsik sa braso ni Talitha. "Oh, careful, guard. Pakilinis ito agad. Baka madumihan ang gown ko," sabi ng babae sa Taglish na tono. Puno ng kawalang bahala bago muling humarap sa altar, na tila walang taong nasaktan sa paanan niya. Sa sandaling iyon, ang lamig ng marmol ay naging apoy sa kanyang kalamnan. Ang hiya na laging itinuturo sa kanya ng kanyang ina, ang pagtitimpi ng mga mahihirap upang huwag makalikha ng gulo, ay unti-unting nadudurog. Tiningnan niya ang basang-basahan sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Joaquin na ngayon ay nakangiting humahalik sa kanyang bagong asawa. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Hindi na sapat ang umiyak sa dilim. Tumayo si Talitha, hindi dahan-dahan, kundi nang may puwersa na nagpalingon sa iilang bisita. Binitawan niya ang balde, at ang tunog ng bakal na tumama sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Binabasag ang sagradong katahimikan ng seremonya. Ang kanyang mga kamay na puno ng sugat ay mahigpit na nakakuyom. "Joaquin!" Ang sigaw niya ay hindi malakas, ngunit puno ng lason at pait na nagpatigil sa musika ng orkestra. Sa gitna ng karangyaan, ang lahat ng mata ay lumingon sa basurera ng hotel. At sa unang pagkakataon, ang takot ay gumuhit sa mukha ng lalaking nasa altar. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang telang seda
na biglang pinunit ng isang maruming kamay. Ang bawat mata ng mga bisitang nasa itaas ng lipunan ay nakapako kay Talitha, isang hamak na manggagawang may amoy ng klorina at pagod na nangahas na tumayo sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Security! Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? This is a private event. Ang matinis na boses ni Isabela ay pumailan lang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pandidiri. Ang kanyang mukha na kanina ay parang anghel sa altar ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga bubog. Si Joaquin ay naging kasing puti ng kanyang tuksedo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinuyuan ng laway habang nakatingin kay Talha. I don't know her. Baka nagkakamali lang siya ng taong hinahanap. Pautal-utal niyang sabi. Pilit na iniiling ang ulo upang kumbinsihin ang mga biyenang milyonaryo. Hindi ako nagkakamali, Joaquin. Ang boses ni Talitha ay nanginig. Hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumasabog sa kanyang dibdib. Ang perang pambili mo ng singsing na, yan, pera yan ng kapatid ko. Pera yan na dapat ay pambayad sa ospital ng nanay ko na ninakaw mo. Isang bulong-bulungan ang gumapang sa buong ballroom, parang mga ahas na naghahanap ng biktima. Ngunit bago pa man makahakbang si Talitha patungo sa altar, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na barong ang marahas na humawak sa kanyang magkabilang braso. Ang diin ng kanilang mga daliri sa kanyang balat ay tila gustong durugin ang kanyang mga buto. Wait! Ang mahinahong utos ni Isabela ay nagpatigil sa mga security. Lumapit siya kay Talitha. Ang bawat hakbang ay may tunog ng awtoridad mula sa kanyang mamahaling takong. Ngumiti siya ng mapait, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Poor girl. You must be very desperate for money to make up such a scandalous story on my wedding day. Guard, huwag niyo siyang saktan. Baka gutom lang siya. Kinuha ni Isabela ang isang bundle ng pera mula sa kanyang maliit na purse at itinapon ito sa paanan ni Talitha. Ang mga papel na bills ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago lumapag sa basang sahig na kapiling ng dumi. Take it and leave. Huwag mo nang dumiin ang araw na ito ng kahihiyan mo. Pagpapatuloy ni Isabela sa tono ng isang mapagkunwaring santo. Utang na loob mo sa akin ang hindi ko pagpapakulong sa iyo ngayon. Ang pakiramdam ng hiya ay gumapang sa buong katawan ni Talitha. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ngunit bago pa man siya tuluyang kaladkarin palabas, isang malalim at baritonong boses ang nagpatahimik sa lahat mula sa madilim na sulok ng bulwagan. I didn't know the Montesillo wedding had a sideshow of charity and lies. Lahat ay napalingon, kabilang na si Isabela na biglang napaatras. Mula sa anino ay lumabas ang isang lalaking may tindig na tila nagmamay-ari ng buong mundo. Si Gino Santillan. Ang kanyang itim na suit ay tila sumisip-sip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng yelo sa Arctic, ay nakatitig ng diretso kay Isabela bago lumipat kay Talitha. Lumapit si Gino kay Talitha. Naamoy ni Talitha ang halimuyak ng sandalwood at mamahaling tabako na nagmumula sa lalaki, isang malaking kontrast sa amoy ng bleach na nakakapit sa kanyang balat. Kinuha ni Gino ang kanyang sutlang panyo at, sa harap ng lahat, ay marahang pinunasan ng mantsa ng champagne sa braso ni Talitha. She's not a beggar, Isabela, sabi ni Gino. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang panganib. Tumingin siya sa mga security guard na tila mga langgam lamang sa kanyang paningin. Let her go. She's with me. She is my guest. Itamanay mo na. Ang mga bisita ay napasinghap. Si Isabela ay tila nawalan ng hininga. Gino, what are you doing? She's just a janitress. Tumingin si Gino kay Talitha, isang tinging may halong pagkalkula at isang nakatagong plano. No, Isabela, she's the woman who just saved me from watching a very boring wedding.
Inilahad ni Gino ang kanyang kamay kay Talitha. Ang kanyang mga daliri ay malinis, mahaba, at makapangyarihan. Come with me, Talitha. Let's give them something real to talk about. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga matang mapanghusga, naramdaman ni Talitha ang init ng kamay ni Gino. Alam niyang ito ay isang bitag, isang kasunduang may kapalit. Ngunit sa sandaling iyon, ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso ay mas nangingibabaw kaysa sa takot sa bukas. Ang loob ng itim na Rolls-Royce ni Gino ay tila isang ibang planeta para kay Talitha. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ngunit hindi dahil sa ginaw. Ito ay dahil sa bigat ng presensya ng lalaking katabi niya. Ang mahinang pag-ugong ng makina ng sasakyan habang binabagtas ang kalsada ng Makati ay tila isang babala na wala na siyang balikan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa tuyong labi ni Talitha. Nakatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa tilang seda ng upuan. Mga kamay na puno ng gasgas at mantsa ng kemikal na pilit niyang itinatago. Tumingin si Gino sa bintana. Ang refleksyon ng kanyang panga ay matigas at seryoso. Isabela humiliated me by choosing that rat Joaquin. I don't let people laugh at me, Talitha. Haharapin ko ang media bukas at kailangan ko ng rason kung bakit hindi ako nasasaktan sa pagkawala niya. At ako ang napili mong rason, isang maintenance worker? Ang boses ni Talitha ay may halong pait. Humarap si Gino sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Makinig ka. You need money for your mother's operation and you want justice for your sister. I can give you both. In exchange, you will play a role. You will be the woman I chose over Isabela. You will stay in my house, wear the clothes I buy, and smile when I tell you to. Bago pa man makasagot si Talitha, ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang dambuhalang pintuang ginto. Ang mansyon ng mga Santillan sa Forbes Park ay tila isang palasyo na nababalot ng katahimikan. Sa pagbukas ng malaking pinto ng bahay, bumungad sa kanila ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na barong Tagalog na pambabae. Ang kanyang buhok ay perpektong nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng bawat kasalanan ng isang tao. Si Doña Aurora, ang reyna ng mga Santillan. Gino, what is the meaning of this? Sino ang basurang dinala mo sa pamamahay ko? Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na tumatarak sa dibdib ni Talitha. She is my fiancé, Lola. Mabilis na sagot ni Gino. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa baywang ni Talitha. Isang hapos na hindi pagmamahal, kundi pag-angkin sa isang kagamitan. Ang hapunan sa gabing iyon ay isang masamang panaginip. Si Talitha ay pinaupo sa mahabang lamesang gawa sa nara. Sa paligid niya ay nagkikislapan ang mga pilak na kubyertos. Sa tapat niya, hindi inaasahang naroon din si Isabela at ang kanyang mga magulang dahil ang pamilya Montesillo at Santillan ay magkasosyo sa negosyo kahit kanselado ang kasal. 12 uri ng putahe ang inihain, ngunit hindi malaman ni Talitha kung aling tinidor ang gagamitin. Nakita niya ang mapang-aping ngiti ni Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang bawat pagkakamali. Oh, careful dear! Ang kutsarang yan ay para sa dessert, hindi sa soup. Pagpapahiya ni Isabela sa tono ng isang mapagmalasakit na kaibigan. I guess they don't teach proper table manners sa vocational school, right? Napayuko si Talitha. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa tindi ng hiya. Naramdaman niya ang malamig na titig ni Doña Aurora mula sa dulo ng lamesa. Gino, ang dugong Santillan ay hindi dapat humahalo sa putik. I want this woman out of my house by tomorrow morning. Nang matapos ang hapunan, hinarang ni Isabela si Talitha sa hallway patungo sa banyong gawa sa marmol. Diniinan ni Isabela ang braso ni Talitha at idinikit ang kanyang bibig sa tenga nito. Makinig ka, squatter.
Bulong ni Isabela. Ang amoy ng kanyang alak ay humahalo sa kanyang mabangong pabango. Kahit balutin ka pa ni Gino ng ginto, amoy basura ka pa rin. You are just a temporary band-aid for his wounded ego. Kapag nagsawa siya, sisiguraduhin kong babalik ka sa kanal kung saan ka nanggaling at isasama ko ang buong pamilya mo. Nanginig ang buong katawan ni Talitha, ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang aninong tila nakikinig sa lahat. Ang umaga sa mansyon ng mga Santillan ay laging may dalang amoy ng sariwang lavender at bagong timplang kape. Ngunit para kay Talitha, ang bawat hininga ay tila punong-puno ng alikabok na nakakasakal. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na walk-in closet. Suot ang isang bestidong kulay rosas na ibinigay ni Isabela. Isang lumang damit na may mantsa ng pabango sa kiling. Tanda na ito ay isang tira-tirang gamit na itinapon na ng may-ari. Huwag kang mahiya, Talitha. That dress cost more than your 6 months' salary. Consider it a gift from my heart. Ang boses ni Isabela ay malambing, ngunit ang bawat salita ay may kalakip na pang-uuyam habang pinagmamasdan niya si Talitha sa salamin. Noong gabing iyon, nalaman ni Talitha ang isang balitang nagpahinto sa kanyang mundo. Binayaran ni Isabela ang unang deposito para sa operasyon ng kanyang ina sa ospital. Hindi ito galing sa kabutihang loob, kundi isang kadena, isang utang na loob, na ngayon ay nakapulupot sa leeg ni Talitha. I also talked to the collector of your sister's debt. Sabi ko, ako na ang bahala. So you see, I'm helping you, girl. Ang kailangan mo lang gawin ay matutong tumanaw ng turing. Pagpapatuloy ni Isabela habang inaayos ang kanyang sariling buhok. Ang bigat ng pasasalamat na may halong pait ay tila isang malaking bato sa sikmura ni Talitha. Alam niyang ito ay isang laro, isang paraan upang pasunurin siya sa ilalim ng mga daliri ng babaeng ito. Nang hapong iyon, nagkaroon ng isang marangyang tea party sa garden para sa mga kaibigan ni Doña Aurora. Ang hangin ay napupuno ng ingay ng mga tawa at pagkalansing ng mga mamahaling porselana. Sa halip na paupuin bilang fiancé ni Gino, iminungkahi ni Isabela na mag-ensayo si Talitha sa paghahain upang masanay ito sa buhay mayaman. Lola Aurora, why don't we let Talitha serve the tea? Para naman malaman niya kung paano ang tamang pag-handle ng mga bisita. It's for her own good, right? Ang panunokso ni Isabela na agad namang sinang-ayunan ng matanda sa pamamagitan ng isang matalim na tango. Doon, sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mga donya, si Talitha ay naging isang katulong sa sariling pamamahay ng kanyang magiging asawa. Hawak ang mabigat na tray ng pilak, bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang init ng tsaa na tumatapon sa kanyang daliri ay hindi niya iniinda kaysa sa init ng kahihiyang nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Oh look, my shoe strap is loose. Talitha, dear, since you're already down there, can you fix it for me? Ang utos ni Isabela ay parang isang hagupit. Napilitang lumuhod si Talitha sa damuhan. Sa paanan ni Isabela, ang lamig ng lupa at ang amoy ng basa-basang damo ay tila humahalik sa kanyang tuhod. Habang inaayos niya ang gintong strap ng sapatos ni Isabela, naramdaman niya ang marahang pagdiin ng paa ng dalaga sa kanyang kamay, isang tahimik na pagpapakita ng kapangyarihan. Good girl, bulong ni Isabela na siya lang ang nakakarinig. Diyan ka lang dapat, sa paanan ko. Matapos ang nakakapagod na hapon, habang pabalik si Talitha sa loob ng mansyon upang kumuha ng bagong basahan, napahinto siya sa likod ng isang malaking haligi. Narinig niya ang mahihina, ngunit matitinding boses mula sa library. Joaquin, I told you to be careful. Ang utang natin sa bangko ay hindi na kayang takpan ng pondo ng foundation ni Aurora. We need more time. Ang boses ni Isabela ay puno ng takot at galit.
Kaya nga kailangan nating mapabilis ang kasal mo kay Gino. Kahit fake lang ang fiancé niya ngayon. We need the santillan infusion bago nila malaman na wala na tayong pera. Sagot ni Joaquin. Ang boses ay desperado. Ang hininga ni Talita ay tila tumigil. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas mula sa likod ng makintab na maskara ng mga Montesillo. Hindi sila mayaman. Sila ay mga magnanakaw na nagtatago sa ilalim ng sutla at ginto. Ngunit bago pa man makagalaw si Talitha, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang pintig ng puso ni Talitha ay tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Nang lumingon siya, ang malamig at asul na mga mata ni Gino ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang mga mata ng isang galit na amo, kundi mga matang puno ng pagduda at nakatagong pagod. "What did you hear?" Mahinang tanong ni Gino. Ang kanyang boses ay isang bulong na tila humahalik sa pandinig ni Talita sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang sabi nila, wala na silang pera. Niloloko lang nila kayo. Ang sagot ni Talitha, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Hindi sumagot si Gino. Sa halip, hinila niya si Talitha patungo sa madilim na kusina ng mansyon, malayo sa mga mata ng mga CCTV at mga katulong na tsismosa. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tila nawala ang maskara ng pagiging matigas na bilyonaryo ni Gino. "I know, Talitha. I've known it for a long time." Buntong hininga ni Gino habang sumasandal sa counter na gawa sa mamahaling granite. "Isabella thinks she's playing me, but I'm just waiting for the right moment to watch her world burn. My problem is my grandmother. Doña Aurora values hiya more than the truth. Mas pipiliin niyang maloko kaysa mapahiya ang pangalan ng mga santilyan. O may kikidami." Sa unang pagkakataon, nakita ni Talita ang sugat sa likod ng kayamanan ni Gino. Ang lalaking ito ay bilanggurin sa loob ng isang gintong hawla. Busog sa pera, ngunit gutom sa katotohanan. Naramdaman ni Talita ang isang kurot sa kanyang puso. Isang awa na hindi niya inaasahang mararamdaman para sa isang taong nasa itaas. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang kumakalam na sikmura ni Gino. Simula nang maging fiancé siya nito, nakita niyang halos hindi humahawak ng pagkain ng lalaki sa mga marangyang handaan. "Gutom ka ba?" tanong ni Talitha. Ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging isang mapag-alagang kapatid. "I can't eat that fake food upstairs, Talitha. Amoy plastic ang lahat sa bahay na ito." Sagot ni Gino na may halong pait. Dahan-dahang gumalaw si Talitha. Binuksan niya ang cabinet at kumuha ng isang maliit na garapon ng tuyo at isang mangkok ng kanin. Sa gitna ng gabi, ang bango ng sinangag na bawang at ang matapang na amoy ng tuyo na piniprito sa kaunting mantika ay pumuno sa sterile na kusina ng mga santilyan. Ang amoy ng suka na may sili ay tila isang rebelde sa gitna ng amoy ng mamahaling pabango at lavender. Naupo si Gino sa tabi ni Talitha sa maliit na mesa ng mga katulong. Sa bawat subo niya ng kanin, gamit ang kanyang mga daliri, isang bagay na hinding-hindi gagawin ng isang santilyan, ay tila unti-unting nadudurog ang pader sa pagitan nila. "This is the first time in years that I feel like I'm actually breathing," sabi ni Gino. Ang kanyang boses ay malambot habang nakatingin kay Talitha. "Salamat na, Talitha. You are the only real thing in this house full of ghosts." Ngunit ang init ng sandaling iyon ay biglang naglaho nang bumukas ang malaking pinto ng kusina. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa kanila at doon ay nakatayo si Doña Aurora, nakasuot ng kanyang seda na nightgown. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. "What is this disgusting smell?" Ang amoy ng basura ay kumalat na hanggang sa kwarto ko. Ang boses ng matanda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. "Gino, is this how you spend your time?
nakikipagkamay sa isang babaeng hindi marunong gumamit ng kubyertos? Ang dumi ng pagkaing iyan ay kasing dumi ng pinanggalingan niya. Tumayo si Gino, ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Doña Aurora patungo kay Talita at itinuro ang pinto. Umalis ka na rito, babae. I won't let you stain our blood with your cheap smells and your squatter ways. Tomorrow, I will make sure the whole world knows that you are nothing but a common thief. Ang umaga, matapos ang gabi sa kusina ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang malamig na hamog ng pananahimik. Si Doña Aurora ay hindi na muling bumaba para mag-almusal. Isang hudyat na ang kanyang galit ay unti-unting namumuo sa loob ng kanyang silid. Parang isang bagyong naghihintay ng tamang oras upang manalasa. Ngunit si Isabela, sa halip na magpatuloy sa pag-atake, ay dumating ng may dalang peking na ngiti na kasing kintab ng kanyang mga brilyante. Pumasok siya sa silid ni Talitha nang walang katok. Dala ang isang mahaba at makinang na gown na kulay pilak. I heard what happened last night, Talitha. Lola Aurora is really upset. But don't worry, I talked to her. Sabi ni Isabela habang hinahaplos ang mamahaling tela ng gown. May malaking gala night ang Santillan Shipping Lines mamaya. If you show up looking like a real princess, baka lumambot ang puso niya. Wear this. It's a designer piece at bagay na bagay sa'yo. Naramdaman ni Talita ang pagduda, ngunit ang utang na loob na nakagapos sa kanya, ang deposito para sa kanyang ina, ang nagpatahimik sa kanyang dila. Isinuot niya ang damit. Ang tela ay malamig sa balat, ngunit ang corset nito ay tila isang bakal na kulungang sumasakal sa kanyang hininga. Sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga pambihirang bulaklak at ang mahinang tunog ng pag-untugan ng mga kristal na baso ng alak. Si Talita ay nakatayo sa tabi ni Gino, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba. Ang mga mata ng mga nasa itaas na lipunan ay nakatitig sa kanya, parang mga buwitre na naghihintay sa kanyang unang pagkakamali. Just stay close to me, Talitha. Ngumiti ka lang. Bulong ni Gino, ngunit napansin ni Talitha ang lamig sa boses nito. Ang init ng pagsasama nila kagabi sa kusina ay tila natunaw na sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Habang abala si Gino sa pakikipag-usap sa mga business partners, hinila ni Isabela si Talita patungo sa isang pribadong alcove sa tabi ng balkonahe. Ang tanging naririnig doon ay ang mahinang hampas ng hangin sa mga kurtina. Talitha dear, I have something for you, sabi ni Isabela sabay abot ng isang maliit na sobre. That's another 50,000 pesos for your mom's special medicines. Consider it a bonus dahil ang galing mong umarte tonight. Hindi ko kailangan ng bonus mo, Isabela. Tapusin lang natin ang kontratang ito at aalis na ako, sagot ni Talitha. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Oh, really? Pero kinuha mo ang unang deposito, di ba? You're already part of my payroll, squatter. Ani Isabela. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Biglang narinig ni Talita ang tunog ng pagpunit ng tela. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Isabela ang balikat ng suot na gown ni Talitha at marahas itong hinila pababa. Dahilan upang mapunit ang mamahaling tahi nito. Kasunod nito, mabilis na inilagay ni Isabela ang sobre sa kamay ni Talitha at biglang sumigaw ng malakas. Security! Gino! Help! Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ay nakatingin na sa kanila. Dumating si Gino na may pagtataka sa kanyang mga mata. Nakita niya si Isabela na tila umiiyak at hawak-hawak ang kanyang dibdib, habang si Talita ay nakatayo na may punit na damit at hawak ang sobre ng pera. Gino, I'm so sorry. I just wanted to help her pero she asked for more money. Sinabihan ko siyang hindi tama ang ginagawa niya. Pero pinilit niya ako at pinunit niya ang sarili niyang damit para magmukhang biktima. Hikbi ni Isabela ang bawat salita ay punong-puno ng lason ng manipulasyon. Tumingin si Gino kay Talita. Ang kanyang mga mata na kanina
ay may kaunting init ay muling naging kasing lamig ng yelo. Ang pagdududa ay tuluyan ng bumitay sa kanyang puso. Is this true, Talitha? Kaya ba kinuha ko ang sobrang yan dahil kulang pa ang ibinibigay ko sa iyo? Ang boses ni Gino ay gumuho sa tindi ng pagkadismaya. I thought you were different. I thought you were real. Hindi makapagsalita si Talitha. Ang pakiramdam ng hiya ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanya sa gitna ng ballroom. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na ang lahat ay isang bitag. Ngunit ang bawat mata sa paligid niya ay humuhusga na sa kanya bilang isang magnanakaw at hihingi ng awa. Take her out of here! Utos ni Gino sa mga security. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng emosyon. I don't want to see her face ever again. Ang ulan sa labas ng Manila Hotel ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Talitha. Wala siyang payong, wala ring sapin sa paa dahil naiwan ang kanyang mga sapatos sa loob ng ballroom nang kaladkarin siya ng mga security guard. Ang mamahaling gown na kulay pilak ay basang-basa na, bumibigat at humahapit sa kanyang katawan na tila isang malamig na rehas. Ngunit ang lamig ng ulan ay walang binatabat sa lamig ng huling tingin ni Gino. Ang tiwalang sinubukan nilang itayo sa loob ng kusina, sa gitna ng amoy ng tuyo at sinangag, ay tuluyan ng tinangay ng agos ng paninira ni Isabela. Nagmamadali siyang nagpunta sa ospital. Ang kanyang mga paa ay sugatan na dahil sa mga maliliit na bato sa kalsada. Sa bawat hakbang, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Lord, please, huwag po muna ngayon. Ang bulong niya na agad nilulunod ng kulog. Pagdating niya sa San Lazaro Medical Center, isang pamilyar na tanawin ang sumalubong sa kanya sa gilid ng pasilyo, malapit sa pintuan ng emergency exit. Doon, sa isang manipis na stretcher, ay nakahiga ang kanyang ina. Walang kumot, tanging ang manipis na gown ng ospital ang suot nito habang nangangatog sa ginaw. Nurse, bakit inilabas ang nanay ko? Hindi pa tapos ang treatment niya. Ang sigaw ni Talitha, ang kanyang boses ay paos at basag. Pasensya na, miss. Nag-cancel ang sponsor niyo. Sabi ni Miss Isabela Montesillo, wala na raw siyang obligasyon sa inyo dahil sa disrespect na ginawa niyo. Kailangan naming ibigay ang kama sa mga pasyenteng kayang magbayad. Ang sagot ng nurse. Ang tono ay puno ng mekanikal na kawalang bahala. Naramdaman ni Talitha ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang pagluhod sa damuhan, ang pagiging katulong, ang paglunok ng sariling dangal, ay nauwi sa wala dahil sa isang kumpas ng kamay ng isang mayamang babae. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng ospital. Bumaba si Joaquin. Hawak ang isang payong na tila sumisimbolo sa kanyang protektadong buhay. Lumapit siya kay Talitha, isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Look at you, Talitha. Akala mo ba talaga ay mananalo ka laban sa amin? Ani Joaquin habang kumukuha ng barya sa kanyang bulsa. Isang dakok ng 10 pisong barya ang inihagis niya sa paanan ni Talitha sa gitna ng putik at ulan. Diyan ka naman sanay. Diba? Sa barya-barya. Pulutin mo yan. Pambili ng kape ng nanay mo bago siya tuluyang mawalan ng hininga. Ang tunog ng mga barya na humahalik sa semento ay tila mga tawa ng dyablo sa pandinig ni Talitha. Nanigas ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang kanyang ina na nahihirapan sa paghinga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Joaquin. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng luha ni Talitha ay natuyo. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay biglang napalitan ng isang nagbabagang apoy. Ang katapatan at kabaitan ay basura kung wala kang kapangyarihan. Bulong niya sa sarili, hindi niya pinulot ang mga barya. Sa halip, lumakad siya patungo kay Joaquin at tinitigan ito ng diretso sa mga mata.
Ang takot na nakita ni Joaquin sa altar ay muling bumalik dahil ang mga mata ni Talitha ngayon ay hindi na mata ng isang biktima. Ito ay mga mata ng isang mangangaso. Tandaan mo ang gabing ito, Joaquin? Ang boses ni Talitha ay kasing lamig ng kamatayan. Dahil sa bawat sentimong ninakaw niyo sa amin, sisiguraduhin kong babayaran niyo yan ng inyong kalayaan. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang kayong dalawa ni Isabela ay gumagapang sa putik na tinatapakan ko ngayon. Tumalikod si Talitha at pumasok sa loob ng ospital upang hanapin ang social worker. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang isang maliit na USB drive na nakuha niya mula sa jacket ni Joaquin nang magkabunggo sila sa gala night bago siya kaladkarin palabas. Isang pagkakataong hindi niya pinalampas sa gitna ng kaguluhan. Ang leon sa loob ni Talitha ay gising na at wala itong ititira. Ang dilim sa loob ng isang maliit at madilim na internet cafe sa kanto ng avenida ay tila naging katuwang ni Talitha sa kanyang pananahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kumukutitap na screen ng computer na nagpapakita ng mga dokumentong sapat na upang gumuho ang mundong kinalalagyan ni na Isabela at Joaquin. Sa loob ng USB drive na kanyang nakuha, tumambad ang mga pekeng financial statements ng Montesillo Foundation. Doon ay nakatala ang bawat sentimong ninakaw mula sa pondo ng mga santilyan upang bayaran ang mga utang sa sugal ni Joaquin at ang marangyang pamumuhay ni Isabela. Bawat numero ay tila isang patak ng dugo na sinipsip mula sa mga mahihirap na umaasa sa tulong ng foundation. Ganito pala kadumi ang gintong suot niyo, bulong ni Talitha. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagkagulat. Tanging isang malamig na determinasyon ang nananatili. Hindi siya tumakbo sa pulis. Hindi rin siya agad pumunta kay Gino. Alam ni Talitha na sa mundo ng mga makapangyarihan, ang ebidensya ay maaring mabili o masunog kung hindi ito ilalabas sa tamang pagkakataon. Kailangan niyang bumalik sa loob ng mansyon. Kailangan niyang maging anino sa gitna ng liwanag. Kinabukasan, bumalik si Talitha sa mansyon ng mga santilyan. Hindi siya nakasuot ng gown, kundi ang kanyang lumang uniforme ng maintenance. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pintuang ginto, naghihintay na tila isang nagmamakaawang aso, ngunit sa loob ng kanyang bulsa ay hawak niya ang alas na magpapabagsak sa kanila. "How dare you show your face here again?" Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa foyer, puno ng pandidiri. Lumapit siya kay Talitha at akmang sasampalin ito, ngunit mabilis na hinawakan ni Talitha ang kanyang pulso. "Nandito ako para magtrabaho, Isabela." Ang sabi ni Doña Aurora, "Kailangan kong bayaran ang bawat sentimong ninakaw ko sa inyo sa pamamagitan ng pagsisilbi," sabi ni Talitha. Ang kanyang tono ay mapagkumbaba, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Isabela ay mahigpit at masakit. "Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Di ba gusto mong tumanaw ako ng utang na loob?" Naguluhan si Isabela, ngunit ang kanyang pagiging kampante ay mas nanaig. "Fine. You want to be a slave? Then be a slave. Magsimula ka sa paglilinis ng kwarto ni Lola Aurora at siguraduhin mong kikinang ang bawat sulok, squatter." Sa loob ng 3 araw, naging perpektong katulong si Talitha. Siya ang unang gumigising at huling natutulog. Tinitiis niya ang bawat parinig, ang bawat pagtapon ng pagkain sa sahig ni Isabela, at ang malamig na pagbaliwala ni Gino na tila ba hindi siya nito nakikita kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Ngunit sa bawat sulok na kanyang nililinis, may inilalagay siyang maliliit na gamit. Mga recorder na binili niya sa kanyang huling pera na nakatago sa ilalim ng mga florera at sa likod ng mga painting. Isang gabi, habang naglilinis si Talitha sa silid ni Doña Aurora, pumasok si Isabela na may dalang isang maliit na kahon ng pilus. Ang mga mata nito ay naglalaro, parang isang pusang nakahanap ng bagong biktima. "Lola Aurora, I brought your favorite diamond necklace.
Ipinalinis ko ito para sa anniversary party bukas, sabi ni Isabela habang inilalagay ang alahas sa ibabaw ng vanity table. Nang lumabas si Doña Aurora para kumuha ng tsa, mabilis na kumilos si Isabela. Kinuha niya ang kwintas at mabilis itong isinilid sa loob ng apron ni Talitha na nakasabit sa gilid ng pinto. Ang lahat ng ito ay ginawa niya ng may ngiting tagumpay. Hindi alam na ang bawat galaw niya ay nahuhuli ng isang maliit na lens na nakatago sa pagitan ng mga libro. Talitha, dear. Tawag ni Isabela matapos ang ilang minuto. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng gulat. Where is Lola's necklace? Katatabi ko lang dito ah. Bumalik si Doña Aurora at nakita ang bakanting kahon. What? My diamond necklace is missing? Talitha, ikaw lang ang tao rito sa kwarto ko. Wala po akong kinukuha, Doña Aurora, sagot ni Talitha. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang bagay na lalong nagpagalit sa matanda. Search her! Search her bag and her clothes! Sigaw ni Isabela. Agad na hinalughog ng mga bodyguard ang gamit ni Talitha. At doon, sa harap ni Gino at Doña Aurora, ay nahulog ang kumikinang na kwintas mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang tunog ng diamante na tumama sa sahig ay tila ang huling hatol para sa pagkatao ni Talitha. You thief! I knew it! Wala ka talagang utang na loob. Sigaw ni Doña Aurora habang akmang sasampalin si Talitha. Ngunit bago pa tumama ang kamay ng matanda, itinaas ni Talitha ang kanyang ulo. Bago niyo ako palayasin o ipakulong, baka gusto niyo munang panoorin ang palabas sa cellphone ko. Mas makinang pa ito kaysa sa diamanteng hawak niyo. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Doña Aurora ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa dibdib ng lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng matanda at ang mabilis na tibok ng puso ni Isabela na tila isang ibong nagpupumiglas sa kulungan. Itinaas ni Talitha ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Sa maliit na screen, bumitaw ang katotohanan. Malinaw na nakita ang anino ni Isabela, ang kanyang mabilis na paglingon sa paligid, at ang palihim na pagpasok ng kwintas sa apron ni Talitha. Ang bawat galaw ay isang ebidensya ng kanyang maruming budhi. This is a fake! Gino! Photoshop yan. She's trying to frame me dahil galit siya sa akin. Ang boses ni Isabela ay pumiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Talitha. Lola Aurora, don't believe her. She's a professional liar. Tumingin si Doña Aurora sa video, pagkatapos ay sa kwintas na nasa sahig, at huli ay kay Isabela. Ang kanyang muka ay tila naging isang estatwang bato. Walang mababakas na emosyon, kundi ang isang malalim na pagkadismaya na humahalik sa kanyang mga kulubot sa balat. Isabela, ang mahinang tawag ni Doña Aurora ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang hiya ng pamilya Montecillo ay tila kasing nipis na ng telang suot mo. Umalis ka sa paningin ko bago ko makalimutang katuwang namin ang mga magulang mo sa negosyo. But Lola, go! Ang sigaw ng matanda ay yumanig sa mga kristal na dekorasyon sa paligid. Nang makaalis si Isabela na umiiyak sa galit, naiwan si Talitha, si Gino, at ang matanda. Lumapit si Gino kay Talitha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa isang pagkakataong maitama ang lahat. Talitha, I'm sorry, I should have trusted you. Ang boses ni Gino ay tila isang sugat na bumubukas. Inabot niya ang kamay ni Talitha. Ngunit bago pa man ito dumikit ay iniwas na ito ng dalaga. Huli na ang sorry mo, Gino. Ang tiwalang parang kristal ay kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Ang boses ni Talitha ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nandito pa rin ako dahil sa kontrata, pero huwag mong isiping ang paghingi mo ng tawad ay sapat na para sa lahat ng dinanas ng pamilya ko.
Humarap si Talitha kay Doña Aurora. Bukid sa kwintas na ito, may mas malaking nakatago sa ilalim ng inyong kumpanya. Bukas, sa anniversary party, ibibigay ko sa inyo ang huling piraso ng katotohanan. Pagkatapos noon, malaya na ako sa inyong lahat. Sa gabi ring iyon, hindi natulog si Talitha. Nagpunta siya sa isang maliit na salon sa labas ng Forbes Park. Ipinagupit niya ang kanyang mahabang buhok na simbolo ng kanyang pagtitimpi. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga kadenang bumibitaw sa kanyang pagkatao. Nagpaayos siya, hindi para magmukhang prinsesa para kay Gino, kundi para maging isang mandirigma para sa kanyang sarili. Ang amoy ng hairspray at ang talim ng gunting ay tila nagpapatibay sa kanyang loob. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng maintenance worker na may amoy ng klorina ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may matalas na tingin at pusong gawa sa bakal. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi na. Mula ngayon, ako na ang magdidikta ng sarili kong halaga. Ang gabi ay lumipas na puno ng tensyon, parang isang busog na handa nang pumakaw ng palaso. Sa kabilang dako, si Isabela at Joaquin ay naghahanda na rin para sa kanilang huling pag-atake. Hindi alam na ang bitag na kanilang itinanim ay sila rin ang unang mahuhulog. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Santillan Shipping Lines ay tila nababalot ng kuryente. Ang bango ng libu-libong puting rosas at ang amoy ng pinakamamahaling champagne ay humahalo sa malamig na hangin mula sa mga aircon, ngunit hindi nito kayang palamigin ang tensyong namumuo sa bawat sulok. Ang lahat ng mga tanyag na pamilya sa bansa, ang mga opisyal ng gobyerno, at ang mga mamamahayag ay naroroon, naghihintay sa anunsyo ng pagsasama ng pamilya Santillan at Montesillo. Sa itaas ng entablado, nakatayo si Isabela, suot ang isang gown na ginto na tila ba siya ang reyna ng gabi. Sa tabi niya ay si Joaquin, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mga ngiti. Akala nila, ang lahat ay bumalik na sa kanilang plano. Akala nila, ang katahimikan ni Doña Aurora matapos ang insidente sa kwintas ay tanda ng pagsuko. Ngunit biglang bumukas ang dambuhalang pintuan ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng mga pinto sa dingding ay sapat na upang patigilin ang musika ng orkestra. Pumasok ang isang babae. Hindi siya ang Talitha na nakilala nila. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, matalim ang pagkakagupit na nagpapakita ng kanyang matatag na panga at leeg. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na gawa sa pelus, walang brilyante, walang ginto, ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa kaysa sa sino mang naroroon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay may dalang bigat ng katarungan. Who invited that girl here? Security! Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses, ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago. Lumapit si Gino sa tabi ni Talitha. Ang kanyang mukha ay seryoso. I invited her, Isabela. At hindi siya aalis hanggat hindi natatapos ang palabas na inihanda namin. Umakyat si Talitha sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Isabela at Joaquin. Mga matang tila nakikita ang bawat dumi sa kanilang mga kaluluwa. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Talitha ay kalmado, malalim at may awtoridad. Ang gabing ito ay dapat na pagdiriwang ng tagumpay at dangal. Ngunit paano tayo magdiriwang kung ang pundasyon ng kumpanyang ito ay unti-unti nang kinakain ng anay mula sa loob? Sa isang hudyat ni Talitha, ang malaking screen sa likuran niya ay bumukas. Hindi mga larawan ng kumpanya ang lumabas. Doon ay tumambad ang mga bank records, ang mga palitan ng mensahe ni na Isabela at Joaquin tungkol sa pag-kickback ng pondo mula sa Montesillo Foundation at ang video ng pagtatago ni Isabela ng kwintas sa apron ni Talitha. Isang malakas na pagsinghap
ang nagmula sa mga bisita. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Isabela at Joaquin. Ang hiya na laging kinatatakutan ni Doña Aurora ay hindi na maiiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa mga santilyan, kundi para sa mga taong nagtangka silang lokohin. Gino, this is a lie! Fake news yan! Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan dahil sa galit niya. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang mga luha ay umaagos na. Sinisira ang kanyang mamahaling makeup. Ngunit hindi tumigil ang screen. Sunod na lumabas ang boses ni Joaquin, malinaw at buo, na ipinagmamalaki kung paano niya niloko ang isang mahirap na pamilya para makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Ang dangal ay hindi nabibili ng ginto. Sabi ni Talitha, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Maari niyo kaming nakawan ng pera. Maari niyo kaming truhin na parang basura. Ngunit hinding-hindi niyo makukuha ang aming katotohanan. Pumasok ang mga tauhan ng NBI sa loob ng ballroom. Lumapit sila kay Joaquin at Isabela. Ang malamig na bakal ng posas ay pumatong sa mga kamay ni Joaquin na kanina lang ay humahawak ng baso ng champagne. Isabela Montecillo, Joaquin Lopez, you are under arrest for estafa, falsification of documents and theft. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang marangyang buhay. Gumuho si Isabela sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay nakalubog na sa dumi ng kahihiyan. Joaquin tried to run, ngunit hinarang siya ng mga security ni Gino. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Talitha si Doña Aurora na nakatayo sa isang sulok, nakayuko ang ulo. Sa wakas ay natutong tumingin sa katotohanang mas masakit pa sa anumang mawawalang yaman. Tiningnan ni Talitha ang lahat ng naroroon. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang mantsa ng klorina sa kanyang mga kamay ay tila nawala na, napalitan ng isang lakas na hinding-hindi na muling mababali. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga santilyan pagkatapos ng gabi ng paghuhukom ay tila amoy ng abo. Isang paalala na ang lahat ng marangyang palamuti ay maaari palang masunog sa isang iglap ng katotohanan. Ang mga chandelier ay tila hindi na kasing liwanag ng dati at ang bawat hakbang sa pasilyo ay umaalingaw-ngaw ng isang kalungkutang hindi kayang gamutin ng pera. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa presinto, si Isabela Montecillo ay nakaupo sa malamig na semitokto. Ang kanyang gintong gown ay punit-punit na, ang mga sequin nito ay naglalaglagan sa sahig na may mantsa ng ihi at alikabok. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng kalawang at pawis ng maraming taong nagdaan sa lugar na yon. Wala na ang mga tagapaglingkod, wala na ang mga tagahanga. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling takot at ang anino ng rehas na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi ito maaari. I am a Montecillo. Get me out of here. Ang kanyang sigaw ay paos at walang nakikinig. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Isabela ang maging isang basura sa paningin ng mundo. Isang karanasan na siya mismo ang nagtanim sa buhay ni Talitha. Samantala, sa loob ng library ni Gino, nakatayo si Talitha sa harap ng isang dambuhalang bintana. Nakatingin siya sa ulan na marahang pumapatak sa mga dahon ng puno sa garden. Sa kanyang tabi ay isang pirasong papel. Ang kontratang nagtali sa kanya sa mundong ito. Talitha, ang tawag ni Gino. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na pangamba. Lumapit siya. Dala ang isang maliit na kahon ng pelus. Ang lahat ay tapos na. Wala na sina Isabela. Maari na nating simulan ang tunay na buhay. Stay with me. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan na nararapat para sa iyo. Humarap si Talitha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkasilaw sa alok ng bilyonaryo. Kinuha niya ang kontrata mula sa mesa at dahan-dahang pinunit ito sa harap ni Gino. Ang tunog ng papel na nahahati sa dalawa
ay tila isang hudyat ng kalayaan. Gino, ang karangyaan ay hindi gamot sa isang pusong nadurog. Ang boses ni Talitha ay malumanay, ngunit matatag. Minahal kita sa gitna ng dumi ng kusina, noong kumakain tayo ng tuyo, gamit ang ating mga kamay. Pero sa mundong ito, sa mansyong ito, ako ay nananatiling isang lang sa buhay mo, isang sandata, laban sa iyong kaaway. No, Talitha, mahal kita. Pagmamakaawa ni Gino, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Talitha. Kung mahal mo ako, hayaan mo akong hanapin ang sarili ko na hindi nakadepende sa iyong yaman. Sagot ni Talitha, kailangan kong maging isang taong kayang tumayo sa sariling paa, nang walang kontrata, nang walang nakatagong agenda. Bumaba si Talitha sa hagdanan kung saan naghihintay si Doña Aurora. Ang matandang babae ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Walang suot na alahas ang matanda. Tanging ang kanyang dignidad na may lamat na ang natitira. Alis ka na ba? Tanong ng matanda. Ang kanyang tono ay wala ng bakas ng pagmamataas. Opo, Doña Aurora. Ibinalik ko na ang lahat ng gamit na ibinigay niyo. Ang tanging dala ko ay ang aking pangalan at ang aking dangal, sabi ni Talitha. Huminto siya sandali at tumingin sa matanda. Ang hiya ay hindi nagmumula sa pagiging mahirap, kundi sa paggawa ng mali sa kapwa. Sana ay matutunan niyo rin iyon. Lumabas si Talitha sa dambuhalang pinto ng mansyon. Bitbit niya ang kanyang maliit na bag, ang parehong bag na dala niya noong unang araw siyang pumasok bilang katulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang basbas para sa kanya. Sa malayo, nakita niya ang kanyang ate na naghihintay sa kanya sa labas ng gate, nakangiti sa gitna ng mga luha. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tunay na paglalakbay ni Talitha sa paghilom ng kanyang sugat ay magsisimula pa lamang. 2 taon ang mabilis na lumipas, parang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Ang amoy ng klorina at matapang na kemikal na dati ay tila nanuot na sa mga buto ni Talitha ay naglaho na. Ngayon, ang tanging nakakapit sa kanyang mga daliri ay ang amoy ng sariwang tinta at lumang papel, ang mga gamit ng isang taong naglaan ng gabi at araw para sa pag-aaral. Nakatayo si Talitha sa harap ng malaking salamin sa loob ng isang maliit ngunit malinis na silid. Suot niya ang isang itim na toga. Ang tela nito ay mabigat at may dignidad. Hindi ito ang pilak na gown na ipinahiram ni Isabela upang hiyain siya. Ito ay isang kasuotang pinaghirapan niya sa bawat patak ng pawis at bawat sentimong nakuha niya mula sa pagtatrabaho ng marangal habang nag-aaral ng abogasya. Anak, napakaganda mo. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng init. Wala na ang ubo, wala na ang pangangatog. Nakatayo na ang kanyang ina. Suot ang isang simpleng barut saya. Ang mga mata ay nagniningning sa kagalakan na mas makinang pa sa anumang diamante ni Doña Aurora. Para sa inyo ito, Nay. Para sa atin ni Ate, bulong ni Talitha habang hinahaplos ang diploma sa kanyang mesa. Sa labas, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ang mga Montecillo ay isa na lamang madilim na kabanata sa kasaysayan ng lipunan. Balita sa mga pahayagan na si Isabela ay nagtatrabaho na ngayon sa loob ng correctional facility bilang isang tagalaba ng mga uniforme ng kapwa bilanggo. Isang trabaho na dati ay itinuturing niyang mababa sa tao. Ang puot at hiya na pilit niyang ibinalot kay Talitha ay naging sarili niyang bilangguang walang rehas. Pagkatapos ng seremonya ng graduation, lumakad si Talitha patungo sa isang maliit na hardin sa labas ng unibersidad.
Ang init ng hapon ay banayad. Humahalik sa kanyang balat na tila isang basbas. Doon, sa ilalim ng isang puno ng nara, ay nakatayo ang isang lalaki. Wala na ang mahabang limusin, wala na ang mga bodyguard na nakapaligid. Si Gino ay nakasuot lamang ng isang simpleng puting polo. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa at ang kanyang mga mata ay wala ng lamig ng yelo. Sa loob ng 2 taon, iginalang niya ang hiling ni Talitha. Hindi siya naging bilyonaryong tagapagligtas, naging tahimik siyang taga-suporta. Tinitiyak na ang bawat hakbang ng dalaga patungo sa tagumpay ay walang balakid, ngunit hindi nanghihimasok. Attorney Talitha, ang bati ni Gino, ang kanyang boses ay may halong paghanga at pananabik. I promised I would wait until you are ready. Ngayon, hindi na tayo nakatali sa isang kontrata. Wala na tayong kailangang patunayan sa mundo. Ngumiti si Talitha, isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong malaya. Inabot niya ang kamay ni Gino. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo, hindi bilang amo at katulong, hindi bilang bilyonaryo at mahirap, kundi bilang 2 taong natutong magmahal sa gitna ng mga pagsubok. Gusto kong buksan ang aking sariling law firm, Gino, para sa mga taong katulad ko noong una. Mga taong walang boses, mga taong inaapi dahil sa kanilang kahirapan. Sabi ni Talitha, ang kanyang boses ay puno ng pangarap. And I will be your first volunteer, if you'll have me, sagot ni Gino habang marahang hinahalikan ng kamay ni Talitha. I learned that wealth is nothing if you don't have the truth by your side. Sa paglubog ng araw, ang dalawa ay naglakad ng magkahawak kamay patungo sa isang bagong bukas. Ang mapanait na halaga ng pag-ibig ay nauwi sa isang matamis na tagumpay. Natutunan ni Talitha na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa katapangan na tumayo para sa katotohanan at sa kakayahang magpatawad nang hindi nalilimutan ang sariling halaga. Ang dangal ng isang tao ay hindi kailanman mababasa sa kintab ng suot, kundi sa linis ng budhi at sa lalim ng pagmamahal na kayang ibigay sa kapwa. Sa dulo ng lahat, ang liwanag ng katarungan at ang init ng tunay na pag-ibig, ang tanging bagay na tunay na nagniningning.